Ayan, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers na ibang zodiac signs na nanonood, welcome o welcome back po dito sa Bonum Magos PH. For today's video, Libra, alamin natin kung ano yung mga energies na paparating sa inyo. Okay, mga mensahe, gabay, at kapalaran para sa inyo, Libra. Ano mga dapat ninyong malaman? Ayan, sa bawat aspeto ng iyong buhay. Now, paalala lang, Libra, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Libra, at iwan yung hindi. Alright, let's start with your oracle card. You have Spiritual Rebirth. Okay, mamaya explain ko yan. Now, Libra, pasensya na if may narinig kayong ingay sa background. Nagre-renovate po kasi kami ng bahay. Kasi nung nabagyo kami dito ng bagyong Emong, nasira yung bahay namin kaya kailangan ipa-renovate. So hanggang ngayon, di pa rin natatapos. Anyway, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus placement, alamin naman natin ngayon using the tarot cards kung ano yung mga dapat ninyong malaman, mga energies na paparating para sa ating Libra. Mensahe, gabay, kapalaran. Okay, Libra, first set you have the Moon paired with the Ten of Cups and the Four of Cups. Next set of cards, you have the Page of Wands paired with the High Priestess and the Five of Pentacles. Next set, Libra, you have the King of Swords paired with the Six of Cups and the Hierophant. Last set of cards, you have the Ace of Pentacles, the Seven of Wands, and the Chariot. Alright, Libra, umpisa na natin. Alright, Libra, umpisa natin sa oracle card mo. You have the Spiritual Rebirth. Libra, napakaganda ng mensahe ng barang ito para sa iyo. Isa itong malakas na simbolo ng pagbabagong anyo at panibagong simula sa iyong buhay. So, ang main energy dito, Spiritual Rebirth. Ito ay parang Phoenix energy, muling pagsilang, no, mula sa apoy ng mga nakaraang pagsubok. So sa susunod na mga linggo, Libra, maaari mong maramdaman ang awakening. Mas lalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili, sa mga tao sa paligid mo at sa iyong soul mission. Pagkakaroon ng renewal. So makakaramdam ka ng renewal, panibagong motivation, mas malinaw na direksyon, at pakiramdam na gumagaan ang iyong buhay. At mararamdaman mo rin ang healing. Matatapos na ang cycle ng luma. Mga pain, toxic na relationship, takot o doubt upang makapagbigay daan sa mas mapayapang phase. Now, sa love and relationships, kung ikaw ay single, maaaring dumating ang tao na magpaparamdam ng tunay na alignment sa iyong puso. Kung nasa relationship ka na, may healing at forgiveness na darating. Kaya ninyong iwanan ang nakaraan at bumuo muli ng mas matatag na koneksyon. Now, sa money and career, ito ay magandang panahon para sa new opportunities, maaring bagong trabaho, promotion, o bagong business idea. Kapag naramdaman mong may tawag sa puso mo na gumawa ng pagbabago sa career,
Sundin mo ito, Libra. Ito ang daan para sa mas malaking kasaganaan. Now, sa spirituality and personal growth, ito ang pinakamalakas na mensahe ng card na ito. Ikaw ay daraan o dumaraan sa isang spiritual awakening. Maaari kang makaranas ng vivid dreams, mga synchronicities, paulit-ulit na numbers, mga ganyan, o kakaibang intuition na gumagabay sa iyo. Ito ang oras para mas palalimin pa ang iyong koneksyon sa divine sa pamamagitan ng meditation, prayer, or energy healing. Now, sa health and well-being naman, dahil ito ay energy ng renewal, magandang panahon para simulan ang health reset like diet, pag-exercise, o stress detox. So, kapag may nararamdaman ka pa ring heaviness, like sa mental, emotional, o physical, ito ang sign na i-release mo na ito at pagtuunan ng self-care. Reminder, kung may mga seryosong kondisyon, magpakonsulta pa rin sa doktor, Libra, alright? So, ang paparating na energy para sa iyo, Libra, ay puno ng panibagong simula, spiritual awakening at enlightenment. Ito ang panahon para yakapin ang bago, kalimutan ang luma at muling mabuhay na mas malakas at mas maliwanag. Okay, punta tayo sa first set of tarot cards mo. You have the Moon with the 10 of Cups and the 4 of Cups. Okay, so Libra. Napakaganda at malalim ng combination na ito. Ang tatlong barahang ito ay nagbibigay ng mensahe ng clarity, emotional fulfillment, at inner reflection. Pero may paalala din tungkol sa pagiging open sa mga blessings na paparating. Okay. Ang main energy dito is the Moon. Ang Moon ay sumisimbolo ng mystery, intuition, at hidden truths. So, sa mga susunod na linggo, maaari kang makaranas ng pagtaas ng intuition. Mas magiging malakas ang pakiramdam mo tungkol sa mga tao at sitwasyon. So, pakinggan mo yung gut feelings mo. Pagkakaroon ng paglilinaw ng katotohanan. So, maaaring may mga bagay na dati ay malabo o nakatago na ngayon ay unti-unting lilinaw. And then, paglabas ng emotions, so maaring maramdaman mong mas sensitive ka emotionally, kaya importanteng maglaan ng oras para sa self-care at grounding. Now, sa love and relationships, itong 10 of Cups, this is a very beautiful card. No? Simbolo ito ng happiness, harmony at emotional fulfillment. Kung single ka, posibleng makilala mo ang isang tao na makakapagbigay ng genuine happiness at feeling na home sa puso mo. Kung in a relationship ka na, may relasyon ka na, mas magiging matatag ang connection ninyo. Maaring pag-uusapan ang future together like marriage, mga home at children. Nasa family matters, posibleng magkaroon ng family bonding, reconciliation o magandang balita sa pamilya. Now, may paalala. Okay, ang paalala dito, ito yung 4 of Cups energy. Ito yung card ng pagmuni-muni at pagtingin sa sarili. Paalala na huwag palampasin ang mga blessings na inaalok sa iyo. Baka masyado kang nakafocus sa nakaraan o sa mga disappointments, hindi mo mapapansin ang opportunity na nasa harapan mo na. So take this as a sign na mag-reflect, pero huwag ka masyadong ma-stuck sa overthinking kasi baka ma-miss mo ang chance para sa happiness na paparating. Now sa money and career, may posibilidad na may magandang opportunity like promotion, new client, new project na dumating pero baka hesitant ka o nagdadalawang isip ka. So ito ang panahon para pag-isipan ng mabuti, pero tandaan hindi lahat ng opportunity ay laging nandyan. Okay, sa spiritual growth naman, malakas ang energy ng spiritual insight at dream message dito with the Moon. Pansinin ang iyong panaginip, maaring may mga mahalagang mensahe doon para sa iyo. Ang 4 of Cups ay paanyaya na mag-meditate at humingi ng divine guidance bago magdesisyon. Sa health and well-being, ang cards ay nagpapakita ng emotional balance at inner peace bilang susi para gumaan ang katawan at isipan mo.
Kung nararamdaman mo, nakakaramdam ka ng pagod o stress, Libra, magpahinga at mag-recharge para hindi ka ma-burn out. At kung may seryosong simptomas, huwag kalimutang kumonsulta sa doktor. So Libra, ang paparating na energies ay magdadala ng emotional clarity, family harmony, at spiritual awakening. Pero kailangan mong maging open, huwag hayaang ang overthinking o past disappointments ang maghahadlang or hadlangan ang mga blessings na gustong dumating sa iyo. Okay? Okay, next set of cards, Libra, you have the Page of Wands, the High Priestess, and the Five of Pentacles. Okay, so Libra, ang kombinasyon na ito ay nagbibigay ng napakalalim na mensahe tungkol sa pagkilos, intuition, at pagharap sa takot ng kakulangan. Isa itong paalala na may bagong simula na darating, pero kailangan mong pagkatiwalaan ang sarili mo at ang divine timing. Ang main energy dito is Page of Wands. Page of Wands is about new inspiration at fresh energy. Ito ay sinyales ng bagong simula, kay maaaring idea, project o pagkakataon na magbibigay saya at excitement. Now, hinihikayat ka nitong sumubok ng bago at i-explore ang mga bagay na makakatulong sa personal growth mo. Open-mindedness ang susi dito, na kahit maliit na step forward, malaking impact nito sa future mo. So, ang guidance naman dito, ito yung High Priestess na nagbibigay sa iyo ng guidance. The High Priestess reminds you to trust your intuition at inner wisdom. Okay? Ang spiritual guidance dito, maaaring makatanggap ka ng mga mensahe through dreams, synchronicities, like angel numbers, mga signs, or even your gut feeling, no? And may mga bagay na hindi pa dapat ipaalam sa iba. So, keep your plans or ideas sacred habang pinaplano mo ito. And this card encourages you to stay grounded at huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Makinig muna sa inner voice mo. Now, andito yung challenge. May challenge dito, Libra. Ito yung Five of Pentacles. Five of Pentacles ay card ng pakiramdam ng kawalan, takot, o isolation. So, maaaring makaramdam ka ng financial worries o pakiramdam na mag-isa ka sa laban mo sa buhay. Pero paalala nito na hindi ka talaga nag-iisa. May suporta, spiritual man at earthly, na available basta humingi ka. Okay? Kung may issue sa pera, good time ito para maghanap ng solusyon. Like budgeting, bagong pagkakakitaan, at huwag mawalan ng pag-asa. Yan ang napaka-importante. Kasi may liwanag pa rin sa dulo ng tunnel. Lagi niyong tandaan yan, Libra. Okay, sa love and relationships, ang Page of Wands, with the Page of Wands energy, maaaring may exciting connection or message mula sa isang tao na magpapakilig sa'yo. With the High Priestess, pero kailangan mo makinig sa intuition mo kung ito ba ay tama para sa iyo. And with the Five of Pentacles energy, iwasan ang takot na maiwan o mawalan. Huwag magsettle sa relasyon na hindi ka pinapahalagahan, Libra. Okay? So money and career, maaari kang makakita ng bagong oportunidad with the Page of Wands, pero dapat i-assess mo muna ng mabuti with the High Priestess energy bago sumugal. Kung may pinagdadaan ng financial struggle, dito kasi yung Five of Pentacles, ang mensahe ay may paraan para makaahon, pero kailangan mong kumilos at humingi ng tulong kung kinakailangan. Now, sa spirituality and inner work, napakalakas ng spiritual energy dito, Libra. High Priestess plus Five of Pentacles energy, ito'y sinyales ng dark night of the soul moment. Time na mag-reflect ka at maging mas malapit sa divine. So, kapag naramdaman mong mabigat ang energy, gamitin ito para magdasal, mag-journal, at i-align ang sarili sa iyong higher purpose.
Now, sa health and well-being, maaring makaramdam ka ng kaunting pagod, stress, at emotional heaviness. Ang Page of Wands ay paalala na gumalaw. Kahit simpleng physical activity, breathing exercise, o creative hobby na makakatulong maibalik ang sigla mo. So, Libra, may paparating ng bagong inspirasyon at oportunidad, pero kailangan mong pagtiwalaan ang intuition mo at huwag hayaang ang takot o kakulangan ang huhahad lang sa iyo. Kapag naramdaman mong nag-iisa ka, tandaan na laging may tulong na available sa tao, sa divine, at sa iyong sariling lakas. Alright? Okay. Now, next set of cards, Libra, you have the King of Swords with the Six of Cups and the Hierophant. Okay, so Libra, ang kombinasyon na ito ay sobrang powerful at balance. Nagbibigay ito ng mensahe ng clarity, wisdom, healing mula sa past at divine guidance. Ito ay isang magandang sign na ikaw ay papasok sa panahon ng maturity at mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa buhay. Ang main energy dito is King of Swords. King of Swords represents mental clarity, truth, at wisdom. Sa mga susunod na linggo, mas magiging malinaw ang pag-iisip mo, Libra, kaya kaya mong makita ang mas malaking picture. Okay, magiging fair at logical ang mga decision mo. Wala ka nang iiwan na unresolved confusion. Ito rin ay sinyales na panahon na para magsalita ng katotohanan, maging honest sa sarili at sa iba. Now, ang Six of Cups, okay, may healing from the past. So, ang Six of Cups is about nostalgia, healing, at reconnection. So, maaaring may bumalik mula sa nakaraan, isang tao, isang alaala, o isang unfinished business para bigyan ka ng pagkakataong i-heal ito. Kung may emotional wounds ka mula sa childhood o past relationship, ito ang panahon para makalaya at i-restore ang kapayapaan. Maari rin itong simbolo ng pagbibigay at pagtanggap ng kindness. So expect small but meaningful blessings na magpapagaan sa puso mo. Now, may divine guidance dito na dala ng Hierophant. The Hierophant is a card of spiritual wisdom, tradition, at higher learning. So, maaaring ma-attract ka sa pag-aaral ng spiritual teachings, mentorship, o guidance mula sa isang respected person. Ito ay sinyales na kailangan mong lumapit sa iyong faith o spiritual practice like meditation, prayer, o ritual para makahanap ng direksyon. May posibilidad din na may blessings of commitment like sa love, sa career, or soul contract alignment. Now, sa love and relationship, ang King of Swords, mas malinaw with the King of Swords ang communication, boundaries, at expectations sa relasyon. With the Six of Cups, maaari kang makaramdam ng reconnection o healing kasama ang isang tao mula sa past, pwedeng ex-kaibigan o family member. Now, with the Hierophant, may posibilidad ng commitment o mas seryosong relasyon. Kung single ka, maaari kang makilala ng isang taong pareho kayo ng vibes. Sa money and career, with the Six of Swords, this shows na gagamitin mo ang wisdom at strategy sa career decisions. Now, may mentor, advisor, or teacher na makakatulong sa iyo with the Hierophant energy para makita ang tamang path. With the Six of Cups, ay pwedeng magdala ng financial support mula sa isang tao sa past. This could be family member, old contact, o kaibigan. Nasa spiritual growth, this combination is very spiritually aligned. Libra, no, ikaw ay tinatawagan na mag-deepen ng iyong spiritual practice. So, maaari kang pumasok sa isang learning phase, studying tarot, astrology, reiki, o anumang esoteric knowledge, no. Ang Hierophant ay nagpapahiwatig din ng divine protection habang naglalakbay ka sa iyong soul path. Now, sa health and well-being, ang King of Swords, this encourages logical health decisions. So, kumuha ng second opinion kung kinakailangan pagdating sa iyong kalusugan. Six of Cups shows emotional healing na makatulong sa mental health mo.
The Hierophant reminds you na susumunod sa tamang guidance o treatment plan. At kung may seryosong kondisyon, again, huwag kalimutang kumonsulta sa doktor. Now Libra, paparating ang clarity, emotional healing at spiritual guidance based sa tatlong barahan na ito. Maaari kang magkaroon ng reconnection mula sa past at blessings na magbibigay ng closure at peace of mind sa iyo. Sa love, may posibilidad ng mas malalim na commitment. Sa career, gagamitin mo ang iyong wisdom para gumawa ng tamang desisyon. Alright? Now, sa last set of cards mo, Libra, you have the Ace of Pentacles, Seven of Wands, and the Chariot. Okay, so, Libra, napaka-powerful ang combination na ito. Puno ng new beginnings, determination, at victory energy. Ito ay sinyalis na may darating na pagkakataon para sa growth mo. Pero kailangan mong ipaglaban ito at manatiling focus sa iyong goal. Okay? Ace of Pentacles. Ito'y bagong simula sa stability at prosperity. Ace of Pentacles ay simbolo ng new financial opportunities, stability at abundance. So, maaring may dumating na bagong source of income, trabaho, project, negosyo o financial blessing. Maaring magsimula ka ng long-term investment sa bahay, lupa o career path na magbibigay ng security sa iyo. This card is also a sign of a seed being planted. So, kailangan mo itong alagaan para lumago at magbunga. Now, with the Seven of Wands, ito'y paninindigan at protection. Ito ay card ng paglaban at pagprotekta sa kung ano ang sa iyo, ano ang meron ka. Kaya maaring dumating ang mga challenges o competition, pero kaya mong ipaglaban ang position mo. Ito ay paalala na huwag kang matakot mag-set ng boundaries at ipaglaban ang mga goals mo kahit may bumabati. Stand firm sa iyong values at huwag hayaang ang pressure o opinion ng iba ay magpahinto sa iyo, Libra. Now, the Chariot, ito ay tagumpay sa kabila ng pagsubok. The Chariot is a card of victory, discipline, at focus. So, paparating ang tagumpay basta't manatili kang determinado at kontrolado ang direksyon na tinatahak mo. Maaari itong simbolo ng literal na pagbiyahe o paglipat ng lugar, pero madalas ito ay tungkol sa forward movement sa buhay. Kung may pinaplano ka sa career, sa love o project, ang mensahe ay ituloy mo lang dahil maaabot mo ang finish line. Sa love and relationships, Ace of Pentacles shows a fresh start, Libra. So, maaaring bagong relasyon na magbibigay ng stability o level up ng kasulukuyang relasyon like engagement or moving in together. Seven of Wands reminds you to fight for your relationship kung ito ay mahalaga sa iyo kahit may mga external challenges. And the Chariot shows progress. So moving forward together, overcoming past issues at pagbuo ng mas malinaw na future. Sa money and career, with the Ace of Pentacles, ito'y bagong oportunidad. This could be a promotion, business, or extra income. Seven of Wands, ito'y maaring may competition pero kaya mong ipakita na ikaw ang deserving. The Chariot, this is a success card. So kung may target ka like sales goal, client deal, or career change, maabot mo ito basta't focus ka. Alright, so spiritual and personal growth, Libra, maaring makaramdam ka ng empowerment at lakas ng loob na ipaglaban ang spiritual beliefs mo. The Chariot plus Seven of Wands, this is equal spiritual warrior energy. So, kaya mong talunin ang negative energies, mga blockages at takot na pumipigil sa growth mo. Sa health and well-being, Ace of Pentacles, this is a new health routine na pwedeng simulan like diet or exercise. Seven of Wands, ito'y payo na huwag pabayaan ang immune system kahit busy ka. Now, the Chariot, sign na may recovery or progress sa health condition basta't consistent ang efforts mo. Kung may malalang sintomas, again, kumonsulta pa rin sa doktor. Alright, so Libra, ito ang panahon ng bagong simula, paninindigan at tagumpay. May oportunidad na darating para sa pera or stability, pero kailangan mong maging matatag at ipaglaban ang pangarap mo.
kung magpapatuloy ka sa tamang direksyon, makakamtan mo ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Alright, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Let me know if nagustuhan ninyo ang reading na ito by liking this video at paki-comment sa baba. Let me know if nag-resonate po sa inyo ang reading. Now, napaka-importante kung meron kayong gustong i-claim, i-comment nyo na rin po sa baba. Ayan, sa mga gustong magpabook ng private tarot reading, paki-reach out po ako, okay? Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH. Verified na po ni Meta, kaya may blue check. Alright? Kausapin nyo ako doon, mag-inquire kayo. Kung gusto nyo magpabook, kailangan nyo munang magbayad ng 1,000 pesos. Alright? Up to 10 questions pwede nyong ipahula. Walang video calling, walang Zoom, walang messenger calling. Pero makaka-receive ka ng isang short video clip para sa mga barahan na lalabas, and then isang long written format, explanation, isang napakahabang message para sa mga sagot, no, kung bakit yes or no ang lumabas na baraha, may explanation at may gabay pa. Alright, para magabayan ka sa mga pinapahula mo. So, ang lead time is within 5 days. Pwede nyo nang matanggap ang resulta. So, gusto magpabook ng private tarot reading, ayan, paki-message ako sa Facebook page ko. Now, sa aura reading naman, kung gusto nyo malaman ang current energies ninyo, ano ang kulay ng aura ninyo, ano yung mga bumabalakid sa inyo, anong dapat na ritual ang dapat ninyong gawin o ipagawa sa akin, aura reading. Kung gusto yung malaman kung sa aura reading din malalaman kung bakit like nagtatanong ka kung bakit kayod ng kayod, hindi ka umaasenso, ano ba talaga ang problema, malalaman yun sa aura reading para matuklasan kung ano yung mga bumabalakid sa success mo. Sa career man yan, sa love life man yan, sa saang mang aspeto. Now, if you're interested naman, sa aura reading, 1,000 pesos din po. Okay? Sa Akashic Records naman po, ang Akashic Records is pagtukoy sa mga past lives ninyo. Kung interesado ka kung ano ang naging past lives ninyo at ano ang connection nito sa current life mo, Akashic Records. Okay? For more information sa Akashic Records, magkano? Pa-message po ako sa Bonum Magos Facebook page, Bonum Magos PH. Now, magandang balita kasi pwede nyo nang makita ang shop ko dito. May nakita kayo dito sa baba ng video shop. Pakiclick lang yan at kung may nagustuhan kayo na item, i-click nyo lang at mariredirect kayo sa website ko. Kung gusto nyong bilhin, pwede nyong bilhin sa website. Pwede nyo ring bilhin sa Facebook page kung hindi nyo alam paano bumili sa website kung wala kayong PayPal. Kasi sa website, ang mode of payment lang doon is PayPal. Okay? Now, kung may gusto kayong bilhin dito, makikita nyo dito sa shop ko sa YouTube. Ayan, nandiyan ang mga links dyan. At yung iba is, ipopromote ko dito after this reading. Lalo na if gusto ninyong maka-avail ng libreng ritual. Okay, marami na po ang nagpaparitual sa akin at kung curious kayo sa mga feedback, sa mga testimonial, lalo na sa mga may nagpaparitual na mabayaran na kanilang utang. Meron din mga nagpaparitual na makabayad na sila ng utang. Alright? Marami ako mga testimonials na talagang natupad, na nabayaran nila ang utang nila at nabayaran sila. So, problema sa mga may utang dyan, either ikaw ang nangutang o may utang sila sa inyo. Okay, kung gusto nyong iparitual, libre yan kapag bumili kayo ng item. Yung mga item makikita, again, sa Facebook page ko, mag-scroll down lang po kayo doon. Napaka-importante dito panoorin nyo after this reading. Kasi kailangan nyo yung screenshot yung item na gusto nyong bilhin at ipadala yung screenshot dito doon sa Facebook page ko. Okay, so Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements at mga cross-watchers na nanonood. Maraming salamat sa gustong bumili at maka-avail ng libreng ritual. Huwag muna kayong umalis. Okay, panoorin nyo muna ito saglit lang. Maraming salamat. Magbabalik pa po ako.
At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na kurva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far isa sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera, kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no. So this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ayang gold necklace na yan may mark na S925 for only 1,980, limited stocks lang din po. So ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para ma-boost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision-making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings. Dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit. Isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no. Maganda itong proteksyon laban sa mga
black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisipsip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang black agate ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng black agate ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui o Feng Shui, ang black agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability. At pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghahanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.